Bago ang lahat, puwera usog, si Victor Wembanyama lang ata ang ganitong player. Number 1 overall na naging franchise player, siya din ang 6-man na franchise player sa history. After kasi ng back-to-back na talo ng San Antonio sa Portland at Memphis kung saan hindi naglaro si Wemby, nagkaroon naman sila ng back-to-back win versus Lakers at Boston. Ang tagal din ng pahinga ng Spurs. Nasa 8-1 ang San Antonio kapag si Wemby ay 6-man kumpara sa 9-6 record kapag naman si Wemby starter. Ang laki din ng difference nun kahit hindi na tingnan sa percentage. Mas nananalo ang San Antonio kapag nasa 6-man position si Wemby. Dahil yung second unit talaga ng Spurs kahit mataas ang scoring ng bench nila sa overall, pero sa specific game, nagkakaroon kasi ng ups and down ang kanilang second unit. Walang steady na points getter. Pero si Wemby, in-acknowledge niyang kakaiba yung sitwasyon niya. Maganda lang din naman kay Wemby, walang reklamo kasi yung ibang player nagdadabog kapag nilalagay sa second unit, lalo na kapag matagal ng starter dahil sa value nila sa market. Mas mahal kasi yung kontrata ng starter kumpara sa second unit. Yung iba naman, ego na lang talaga. Consider pa rin na star player si Wemby. Hindi naman dahil sa mas nananalo ang Spurs kaya siya nilalagay sa 6-man position, kundi strategy nila yun. Mas madali kasing maipasok si Wemby sa minuto kung second unit siya kumpara sa starting lineup. Kung nasa starting lineup kasi si Wemby, mahihirapan siyang mailagay sa dulo ng game. Kalimitan ng mga naka-minutes restriction na star player nilalagay sa starting unit. Pero kapag pumatak na ang third or mid-fourth, nilalabas na sila. Lamang lang siguro ng Spurs kay Wemby, walang ego, yun nga lang kapag talo, suplado. Mula din November 14, si Wembanyama hindi pa nakakalaro ng mahigit 28 minutes per game. Parang swertehan na lang din na makaabot siya ng 27 minutes. Kahit nung ibinalik siya sa starting lineup, hindi rin siya umabot ng 27 minutes mahigit. Based pa sa mga write-ups at sa mga forum na rin na may sense din naman, pinipreserve kasi ng Spurs si Wemby na umabot ng playoffs. Lalo na ngayon mataas yung chance nila, puwera usog ulit. Bumigat din si Wembanyama na mas nagiging prone sa injury. Major issue kay Wemby nung madrop pa lang siya, iniiwasan ng side niya na biglaan siyang bumigat at gagawin ng management natural yung pagbigat ni Wemby. Habang bumibigat si Wemby, nagkakaroon ng pressure sa lower body niya. Nang bago magsimula ang season, sinabi sa report 235 pounds na si Wemby. 30 pounds na mas mabigat mula nung na-drop siya. Nung in-season tournament naman, sinabing ang timbang ni Wemby nasa 240 pounds na. Mula din nung mag-umpisa ang season, tinatamaan na ang lower body ni Wemby dahil dati naglalaro siya ng nasa 35 minutes pataas para maiwasan ni Wemby na maging totally injury prone or sumunod sa yapak ni Anthony Davis. Bukod sa load management, kailangan gawin ng Spurs ay i-manage ang load niya at minutes. Ang pinaka-steady minutes kay Wemby, 27 per game. Mukhang mainit naman yung ulo ni Jason Kidd dahil nung pre-game interview versus sa Bulls, parang sinabi niyang bahala na sa buhay niya si Anthony Davis. Mukhang iniiwasan ulit kasi ni AD na magpa-opera sa kanyang injury sa kamay. Busy pa kasi sa ngayon si AD na maghanap ng second opinion na versus Bulls naman sinuwag ang Dallas. First quarter pa lang, ineject si Jason Kidd. Tinawag ba naman niyang cheater si Scott Foster dahil dinadaya na naman daw siya. Valid naman kasi yung call ni Jason Kidd na bakit tinawagan ng goaltending si Christie, hindi pa naman tumatama sa board yung layup niya or hindi pa naman nabibitawan yung bola na papasok sa ring. Pero ang problema talaga dun, kaya nagalit si Jason Kidd, hindi pinagbigyan ni Scott Foster nang tumawag si Jason Kidd ng challenge. Si Scott Foster kasi ang crew chief at dapat siya magbigay ng go signal. Kaso hindi niya pinagbigyan itong si Jason Kidd kaya nagalit. Nag-cost din ang game yun sa Mavericks 125-107 dahil first quarter pa lang wala na siya sa game. Mukhang mapapag-iwanan ng Clippers yung Dallas kung saan nanalo sila versus Pistons na wala si Canning Lamig, Cunningham. 1-2 game na panalo na lang sa Clippers, puwera usog, aabot na sila sa top 10. Ang Dallas, mangumroblema kung anong gagawin kay Anthony Davis kapag hindi nagpa-opera. Samantalang yung Clippers, buhay pa ang pag-asa nilang umabot ng top 10 sa standing dahil pwede nilang maagaw yung pwesto ng Memphis. Lalo na at baka i-trade si Moran at magkaroon ng tanking. Magiging available yung spot ng number 10, yung sa Portland kasi unpredictable sila. Si Dennis Schroeder naman biglang nasuspinde ng 3 games dahil sa confrontation nilang dalawa ni Luka. Nangyari pa yung gulo December 28, nakalaro pa ng ilang games noon si Schroeder.
Sinabihan ba naman ni Luka na dapat tinanggap na niya yung kontrata? Pikon pala tong si Schroeder dahil after ng game ng Lakers at Sacramento, based sa report, kaya talaga nasuspinde itong si Schroeder dahil sa may tunnel, sinubukan di umano niyang sapakin si Luka. Napigilan lang nun si Schroeder dahil mukhang napikon talaga siya sa sinabi nitong si Luka. Yun kasi ang pinakamasakit sa mundo, yun totoo. Kung pinirmahan niya ba kasi yung kontrata, di sana hindi siya namumroblema. Tinatanggi kasi ni Schroeder na wala namang inoffer sa kanya ang Lakers, pero buong NBA kasi, lalo na yung mga executive, alam. Pinagtulungan din kasi si Schroeder ng mga player ng Lakers, si Bando at si Reeves. Inaasar din siya habang nasa game. Meron pang isang clip doon habang nasa may free throw line, sinahabi kasi ni Schroeder na sasapakin niya si Luka. At doon nagkataon, nangyari nga nung papalabas na sila ng tunnel. Ang tanong lang, sino kayo nagreklamo dito kay Schroeder para masuspindi siya ng 3 game? Sakto pantatama yung suspension ni Schroeder sa Lakers versus Sacramento. Hindi rin alam kung mag-a-appeal si Schroeder sa NBA dahil sila ang nagsuspindi sa kanya, hindi naman yung mismong team. Nagulat lang din ang Sacramento na after 2 weeks, dun palang binigyan ng suspension si Schroeder.